So, panoorin po natin ito mga pre kasi itong si Cynthia Villar mukhang, nagkalat na naman ng katangahan, kabobohan. 'Di ba? So, panoorin po natin 'to. When local rules meet political power, even a quiet village street can turn into a flashpoint. A viral video shows former Senator Cynthia Villar in a heated confrontation during the Monday rush hour near her home at BF Resort Village in Las Piñas City. Here, Villar is seen clashing with subdivision security personnel over a new traffic management plan designed to ease congestion near Elizabeth Seton School, even threatening legal action against those enforcing the scheme. Ay, alam mo Cynthia Villar kukunin ka na ng lupa, eh. Tapos ganyan ka pa kabastos. Pero palagi nitong pinag-iinitan yung mga security guard, 'di ba? Minsan minumura-mura pa nga niya yan, dinuduro-duro pa niya yan, 'di ba? Oo, bastos po talaga itong matandang 'to, 'di ba? Oo, magsisisigaw-sigaw, akala mo kung sino. Tapos sabi nila, akala ko ba para kayo sa mahirap? Eh bakit yung mga mahihirap inaapi-api ninyo? Sinisigaw-sigawan ninyo? Ha? Cynthia Villar, malapit ka nang kunin ng lupa. Ha? Malapit ka nang kunin ng lupa tapos ganyan pa ugali mo, magbago ka naman. Demonyo ka talaga. Hindi ko nga maintindihan mga pre. Bakit binubuto pa nito yung mga Villar ng mga tao? E alam naman nila kung gaano kasama yung ugali nitong Cynthia Villar na to at ng buong Villar. Pamilyang Villar. Sa simbahan pa nga lang, nakikipag-away na to eh. Diba? Bastos. Ano na talaga? Matanda na pero walang pagbabago. The scheme. Last week, the BF Resort Village Homeowners Association launched a dry run of traffic adjustments aimed at decongesting roads and improving vehicle flow during peak school hours. But upon full implementation, the Villar camp allegedly interfered with security personnel, triggering heavier congestion during that morning rush. The incident stems from a long-running Yan oh. Pag may mga media mabait. Kala mo anghel. Ha? Hindi naman kasi natin narinig yung pinagsasabi niya dun sa video, pero may paduro-duro pa siya eh. Dispute between Villar and the Homeowners Association president, Juan Torralbala, again highlighting how questions of authority, enforcement, and influence can spill into public view even inside private communities. O ito tingnan nyo dito si Cynthia Villar. Parang palaka na iwan. Ayan o. Akala mo kung sinong tao no? Akala mo kung sinong prinsesa, no? Prinsesa ba yan? Bastos Traffic management plan designed to ease congestion. Alam naman po natin, kilala po natin yan, yung babaeng ito, na pagdating sa mga mahihirap, sila po ay abusado. Inaabuso po nila yung mga mahihirap. Mahirap na nga, pinapahirapan pa nila. Kaya yung sinasabi nilang, Villar para sa mahirap, hindi po. Villar, pinapahirapan yung mga mahihirap. Yun po yung totoo dyan. Kaya, sa susunod na eleksyon, please lang po. No, please lang. 2028, kahit sino po sa Villar, wag niyo pong iboto. Wag niyo na pong iboto. Pahirap lang yan. Diba? Pahirap lang yan sa ating bansa. Diba? Prime water, tingnan niyo yung prime water ngayon. Maayos po ba yung serbisyo nila? Wala. Diba? Bakit? Hindi nila ini-improve eh. May mga tao na yung hindi nakakatanggap ng tamang supply ng tubig. Bakit? Kasi yung ina-upgrade lang po ng prime water, yung mga pipes lang. Hindi po talaga yung tangke talaga na dapat may tangke talaga bago. Yun dapat. Wala eh. Puro pipes. Paano nga naman makakadalo yung tubig niyan kung puro pipes na lang? Ha? Tama diba? Oh. Kaya, tanga-tanga po talaga yung bumubuto pa rin sa mga Villar na to. So anyway, ito na mga pre, no? Idugtong po natin ito sa ating reaction. Panoorin po natin to.
Tahimik at iwas sa atensyon. Ganyan inilarawan ng kanyang pamilya si Benjamin Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni FPRRD. Nagsilbi siya bilang campaign manager ni VP Sara noong 2022 elections. Nagbabalik si John Manalo para sa detalye. So yan condolence dito kay kapatid ni Digong, no? Na si Bong Duterte. Condolence sa kanya. Pero alam niyo mga DDS, dapat matuto na kayo na palagi yung sinasabi mamatay na sana si PBBM, 'di ba? Mamatay na sana ganun. Ang dami niyo na nagwi-wish, nagdadasal na mamatay si PBBM. Marami. Ngayon, yung wish ninyo kanino tumama? Kanino po tumama yung wish ninyo? Nabalitaan natin na si Bong Duterte pumanaw na. Namatay. 'Di ba? Normal lang naman sa tao yung mamatay. Tao lang tayo. Pero ito ngayon. Kanino tumama yung mga hiling ninyo? Kanino? Pakisagot nga mga DDS, mga kufel na DDS. Pakisagot nga. Umanaw na ang bunsong kapatid ni former President Rodrigo Duterte, si Benjamin Bong Duterte sa edad na 62. Kinumpirma ito ni Vice President Sara Duterte sa isang social media post kahapon kung saan pinasalamatan niya ang tiyuhing isa raw sa mga naging haligi ng kanyang kampanya noong national and local elections. Inalala rin ng bise ang tahimik na pamumuno ng tiyuhin na tiyak daw nilang mamimiss ngayong papalapit na ang 2028 elections. Pumanaw man ang tiyuhin, nananatili raw panatag sa pananampalataya si VP Sara na mayroon na silang campaign manager sa langit na Baliw talaga si Sara. Ay, ganyan. nananatili raw panatag sa pananampalataya si VP Sara na mayroon na silang campaign manager sa langit na nagbabantay sa sambayan ng Pilipino. Saan kayo maniniwala? Sa Biblia o kay Sara Duterte? Paano mo na sure, Sara Duterte, na mapupunta si Bong sa langit? Hindi nga natin alam kung sa impyerno ba o sa langit ba, hindi natin alam. Pero si Sara Duterte alam na alam sa langit daw. At ang matindi pa dito, magbabantay sa sambayanan. Ano sabi dito? Langit na nagbabantay sa sambayan ng Pilipino. Magbabantay doon sa sambayan ng Pilipino. So, initsapwera mo na yung Diyos na nagbabantay sa mga tao. Ang magbabantay na ngayon sa mga Pilipino, hindi na Diyos. Si Bong Duterte na. Maluko na. Pamilya niyo nga, kumikitil ng buhay tapos babantayan niyo pa. Ano ba namang katangahan yan, Sara Duterte? Grabe. Maniwala kayo dyan sa sinasabi nito. Nababaliw na Hindi na pala Diyos yung magbabantay sa mga Pilipino. Sa Pilipinas. Si Bong Duterte na pala. Ano? Nangyari. Initsapwera yung Diyos. Ang pinalit si Bong Duterte. Ay, naku, nagamit pa nga si Bong Duterte, kawawang tao. Wala na nga yung tao, ginagamit pa ni Sara Duterte. Ginagawan pa ng katatawanan yung tao. Nagpasalamat din ng bise sa lahat ng mga nakiramay at naghandog ng panalangin sa pagkamatay ng kanyang tito Bong. Mananatili naman daw pribado sa pamilya at malalapit na kaibigan ni Bong ang kanyang lamay at burol, alinsunod sa naging hiling nito. Hindi na rin idinitalya ng pamilya ni Bong ang dahilan ng kanyang pagpanaw at ayon sa source ng BNC, nasa tahanan lang daw nila sa Royal Pines ang cremated remains ni Bong. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang ilan sa mga taga-suporta ni VP Sara sa pagkamatay ng tiyuhin nito. Sa isang social media post, nakisimpatya ang grupong Sara Region 6 sa pagpanaw ni Bong at kasama raw sa kanilang mga panalangin ang pamilya Duterte sa panahong ito ng pagdadalamhati. Ayon sa mga ulat, 2 beses dinalaw ni Bong ang kapatid na si FPRRD sa The Hague. Nananatili pa rin nakakulong ang dating Pangulo sa ICC headquarters dahil sa kaso Crimes Against Humanity at nakatakda na itong humarap sa kanyang confirmation of charges ngayong February 23 matapos tinanggihan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kanyang request for indefinite adjournment. Para sa Agenda Weekend. Kaya ito masasabi ko sa mga DDS, huwag nyo kasing ipagdasal yung Pangulo na mamatay kasi
yung dasal ninyo, tatama yan sa ibang tao. Pwede sa pamilya nyo, sa malalapit na yung kamag-anak. Ganun yun. Kaya iwas-iwasan nyo yung pagiging masama. At ikaw naman, Sara, huwag kang maging baliw. Ano sinasabi mo na si Bong Duterte na yung magbabantay sa sambayan ng Pilipino? Ano meron sa utak mo? Baliktad mag-isip. Okay mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, mga reaksyon. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. So, yun lang yung ating video ngayon. Maraming salamat po. May TikTok, Facebook po tayo dyan. So, kita-kits po tayo sa susunod na video. Magandang gabi po sa iyo lahat.